May kanya-kanya talaga tayong preference kung kanino natin gustong ibigay ang puso natin. Pero madalas ang gusto natin ay hindi tayo gusto. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ikaw ang humahabol o gusto mong ikaw ang hinahabol? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Lagi po akong kasama sa tanghali ang mga kaibigan ko sa pagtutok sa inyong programa, Papa Dudut. Kaya naman naisipan kong isulat din ang kwento ko para marinig ng mga fans mo at makapulot sila ng aral sa karanasan ko. Gusto ko pong simulan ang lahat noong teenager pa lamang ako. Ako po si Shirley, kikay po talaga ako. Noong uso pa po ang mga paru-paro ni Jolina Magdangal sa kanyang buhok ay marami rin po akong collections. Ginagayo ko po ang fashion niya kasi ang ganda at sobrang in na in. At in fairness, maayos naman ang buhay namin sa probinsya. Parehong may trabaho ang parents ko kaya nakakaipon ako para makabili ng kung ano-anong pampaganda at borloloy sa katawan ko. At feel ko talaga na beautiful ako, Papa Dudut. At hindi lang feel maganda po talaga. Kasi nagiging muse rin ako sa klase at sa liga sa amin. Kahit parang ang saya-saya ko na at nabibili ko na ang gusto ko ay may isa akong hindi maaabot-abot. Walang iba kundi si Marco. Ang gwapo niya talaga, Papa Dudut. Ang kaso'y mukhang ayaw niyang tumingin sa kagandahan ko. Schoolmate ko siya, same year level kami pero nasa ibang section siya. Crush na crush ko talaga siya. Ang tangos ng kanyang ilong, ang tangkad, ang kulot na buhok, at ang galing pa niyang pumorma. Hindi lang ako ang may crush sa kanya at parang halos lahat ng girls sa campus. Pero sa isip ko talaga ay ako ang magwawagi. Mapapasakin din si Marco. Kung gaano ko kagusto si Marco ay gano'n naman ako kagusto ng kaklase kong si Leo. Crush na crush niya ako. At super kulit naman ligaw, kaso hindi ko talaga siya gusto. In fairness, hindi naman siya pangit. Pero hindi siya kulot at hindi rin kasing tangkad ni Marco. Ang panlaban niya ay nasa first section siya kasama ko. Kaya matalino si Leo parati, nakasama po siya sa top 10 sa klase. Kahit na hindi ako honor student ay hindi ibig sabihin na mapuro lang utak ko. Kasi nasa section 1 pa rin po ako. Matalino pa rin ako kaya minsan ay naiisip ko na baka pwede kong i-offer kay Marco na ako ang maging personal tutor niya. Ang problema ay hindi ko po magawa kasi parating umaaligid si Leo sa akin na parang security guard ko, Papa Dudut. Leo, bakit mo ba ako sinusundan? Saan ka ba pupunta? Bakit pumunta ka dito sa likod? Sandali nga. Sino ka ba? Grabe naman, may amnesia ka na. Huwag mo akong buwisitin ha. Sinisira mo plano ko eh. Plano? Anong plano, Shirley? Matalino ka, di ba? Pero hindi mo makuha. Okay, fine. Alam kong pumupunta ka dito para sumilip na naman sa classroom ni na Marco. Alam mo naman pala eh. Sa tagal ba naman na naging security guard kita? Grabe ka sa akin. Leo, wag mo na nga akong sundan. Kainis ka. Huwag mo sirain ang araw ko. Hindi ko naman sinisira. Pinapaganda ko nga eh. Ewan ko sa'yo. Ay teka, Shirley. Ito, kunin mo. Ano ba? Para sa'yo. Ano to? Buksan mo. Pinili ko talaga yan para sa'yo. Alam ko magugustuhan mo yan. Dito pa talaga? Ayokong parang ewan kang kakasilip kay Marco. Wala kang pake. May paki ako kasi gusto kita. Ewan ko sa'yo. Buksan mo na yung paper bag. Ano bang laman nito? Hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan.
Binili mo to? Oo naman. Kasi mahilig ka sa hair accessories, di ba? Binili ko na lahat ng hair clip na nakita ko. Bagay sa'yo lahat yan. Kasi maganda ka, Shirley. Hindi naman masyado, pero thank you ah. Teka, huwag ka muna mag-thank you. Kung nagustuhan mo yan, meron pa akong ibibigay sa'yo. Alam mo naman na matagal na kitang crush at nililigawan, di ba? Gusto talaga kita, Shirley. Sandali, wait lang ha. Ito, para sa itong chocolate at bulaklak. Itago mo nga yan, baka makita ako ni Marco. Mapurnada pa plano ko. Shirley naman, ako na nga itong nag-e-effort na ligawan ka oh. Mukhang bibig mo pa rin yung kulot na yun. Eh sa type ko ang kulot eh. Ay talaga? Tigilan mo na nga ako. Ibabalik ko na tong mga hair clip mo. Meron na ako niyan. Tinitingnan ko kaya araw-araw yung mga nasa buhok mo. Wala ka pa kaya niyan. Meron na sabi. Kunin mo na to. Ibigay mo na lang sa iba. Shirley, nag-effort ako para dito tapos hindi mo man lang tatanggapin. Hindi naman kita inutusan para gawin to eh. Eh mahal nga kita eh. Nako, hindi kita matatanggap. May nagmamay-ari na ng puso ko. At walang iba kundi ang Prince Charming ko. Si Marco. Puro ka Marco. Pinapansin ka ba? Hoy, problema ko na yun no. Kaya umalis ka na. Huwag mo akong ligawan kasi kahit kailan hindi kita magugustuhan. Ayoko sa pa-hair clip mo na yan. At ayoko sa binigay mong tsokolate at bulaklak. Grabe naman. Kaya alis na. Masasayang lang lahat ng pagod mo kakasunod sa akin. Kasi wala talaga, Leo. Hindi kita gusto. So, tsupi! Alam kong mali ang ginawa ko sa kanya. Pero nang mga oras na yon ay hindi ko isinaalang-alang ang damdamin ni Leo. Pinapahalagahan ko lang ang sarili ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip sa pagbasted ko sa kanya ng maraming beses. Kahit harap-harapan ko nang sinasabi sa kanya na hindi ko siya gusto, ay sige pa rin siya ng sige sa panliligaw. Walang kapaguran ang paghanga niya sa akin. Para sa kanya, Papa Dudut, ay darating din daw ang umaga na magugustuhan ko siya. Pero sa mga panahon na yon ay hindi ko talaga binigyang pansin ng mga sinasabi niya dahil focus ako sa goal ko, Papa Dudut. Ang mapasakin si Marco, ang maging girlfriend ni Marco. Hindi ako give up ang pag-asa na balang araw ay lilingon din siya. At hindi na lamang ako puro silip sa classroom nila at pag-flames para kalmahan ang sarili at paniwalain na magiging kami. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Papa Dudut. Marami namang nagkaka-crush sa akin. Lalo na si Leo na patay sa akin. Pero ako naman ay patay na patay kay Marco. Dalawa lang ang pagpipilian ko. Doon ba ako sa mahal ako o doon sa mahal ko? Siyempre, nananaig pa rin ang pagmamahal ko kay Marco, Papa Dudut. Kaso isang araw ay nalaman ko na lamang na may iba na siyang mahal. May ibang babaeng nakakuha sa kanyang atensyon. Ang kaklase niyang si Tina na hindi naman kagandahan at baduy pang pumorma. Ang sakit sa dibdib ko nang silipin ko sila sa classroom at kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Ang magkahawak nilang mga kamay, sina Tina at Marco. Magjowa na sila at ako'y inggit na inggit sa babae na parang gusto kong sabunutan. Pero sabi nga ng nakararami kapag jowa pa lang ay hindi pa mamayari ang bawat isa. So pwede pang maagaw. Kaya patuloy lamang ako sa mga plano sa pang-aakit kay Marco at umaasang hihiwalayan niya si Tina at ako ang ipapalit dito. Kami naman dalawa ang totoong bagay kasi, Papa Dudut. Hoy! Haliparot ka! Tumigil ka sa paglalakad mo! Harapin mo ako! Ako bang kinakausap
mo? Ay, may iba pa bang haliparot sa school natin? Di ba ikaw lang? Tigilan mo ako ha, Section 1 ako. Wala akong pakialam kung Section 0 ka pa. Bakit mo nilalandi ang BF ko? Anong nilalandi pinagsasabi mo? Tsaka, huwag mo nga ako sigawan, hindi ako bingi. Sinabi ni Marco na ikaw ang lumalapit sa kanya. Ano yung may pa? Kung gusto mo ng tutor, kausapin mo lang ako. Handa akong tulungan ka kasi gusto ko maayos sa grades mo. Ha! Wow! Ibang level ka rin, ha? Ganyan ba ka-desperadang magka-jowa ang news ng Section 1? Tigilan mo ako, Tina. Kung hindi, papaguidance kita. Eh, di gawin mo. Hindi ako natatakot sa pag-guidance na yan. Gusto ko nga para magkaharap-harap tayo at sasabihin ko sa office kung gaano ka kalandi. Ah, ganon. Eh di magharap tayo. Hindi ako natatakot sa tulad mo. Ako pa talagang hinahamon mo. Eh, ikaw lang naman ang haliparot na lumalandi sa BF ko. Huwag mo akong tawaging malandi. Maganda lang ako kaya lumalapit si Marco sa akin. Ay, talaga? O sige na nga, maganda ka na. Kasi parang paso ng bulaklak yung ulo mo sa dami ng paru-paro. Ang sabihin mo, wala ka lang fashion sense. Ay, ang sabihin mo, hindi ka type ni Marco. Sana liparin ka na ng mga paru-paro na yan sa ibang mundo. Dun sa pantasya mo. Kasi never mo makukuha ang BF ko. Hindi ka nakakasiguro dyan. Ay, talaga lang ha? May balak kang agawin siya ha? Hindi ko sinabi yan. Gusto mo yata ng sampal. Ay, kung sigurado ka sa pagmamahal ng BF mo, hindi mo ako pagseselosan. Inggitera, dapat sa'yo mag-ayos-ayos eh. May boyfriend ka ngang gwapo, pero mukha ka namang palaka. Bawiin mo ang sinabi mo ha? Hindi ako mukhang palaka. Hindi! Ay, paano kung hindi ko babawiin? May magagawa ka. Kinugalit mo talaga ako ha? Tigilan mo si Shirley! Ay, ang aso mo nakasunod pala. Pero pagdating sa kalandian ng amo, hindi niya nabantayan. Pwede ba, Tina? Lubayan mo nga si Shirley. Umalis ka na. Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Kala mo hindi masakit yung pinagsasasabi mo na aso ko? Bakit? Hindi ba yun masakit, ha? Tama! Ikaw nga, daig mo pa aso na tahol ng tahol eh. Sabi mo, BF mo si Marco. Nakuha mo na siya, pero insecure ka nga lang. Hindi ako insecure, no? Ayoko lang may langaw na umaaling-aligid sa BF ko. Lumayo ka nga kay Shirley. Bakit ka ba nakikisali dito? Umalis ka na. Oo na, alis ako. Naalibadbaran ako sa inyo. Umalis ka na nga. Dami pa sinasabi. Ewan ko sa inyo. Hmm. Okay ka lang ba, Shirley? Okay lang ako. Nangialam ka pa. Isa ka rin eh. Diyan ka na nga. Inis na inis ako sa araw na yon, Papa Dudut. Hindi lang kay Tina, kundi pati na rin kay Leo. Pinapalala niya kasi ang sitwasyon at baka nga kailangan pa ni Marco or akalain pa ni Marco na kaming dalawa at hindi matutuloy ang gusto ko na kaming dalawang magkatuluyan. Gustong gusto ko talaga si Marco, Papa Dudut. Pero paano nga ba niya ako magugustuhan? Gagayahin ko si Tina na napaka-common ng styling? Iiwan ko na ba ang mga collections ko ng Julina hair clips? Baka kung maging simple lamang ang fashion ko. At lilingon na sa akin si Marco ay makikita na niya ang kagandahan ko. Pero itong si Leo walang sawa pa rin umaaligid sa akin. Patuloy pa rin siya sa kakaligaw. Saan ba talaga ako? Doon ba ako sa mahal ko, sa tinitibok ng puso ko, sa crush na crush ko pero hindi naman ako crush? O pagbibigyan ko ba si Leo? Or huwag pansinin? Yun ang mga nasa isipan ko ng mga panahong yon. Papa Dudut, siguro ay push ko na lang na magpaganda ako para mapasakin ang lalaking gusto kong maging boyfriend. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam po ninyo, Papa Dudut, sa kakasunod ni Leo sa akin at sobrang patay na patay nga niya sa akin, ay napag-isip-isip ko na baka pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon para naman maranasan ko rin na magkaroon ng nobyo. Alam nyo pihikan ako. Kay Marco lang hindi. Pero hindi rin naman niya ako gusto. Mas gusto niya yung hindi kagandahan. Si Leo naman ay hindi kasing gwapo ni Marco pero cute pa rin nang titigan ko siya isang araw nang hindi niya ako pansin habang sinasagutan niya ang assignment namin sa physics. Siyempre magaling siya sa klase at advantage ko yon kasi kapag hirap ako sa mga assignments,
ay to the rescue talaga siya. Binibigyan ako ng sagot. Naisip ko na lamang kung si Leo ang magiging husband ko. For sure, may matino siyang trabaho. Pero erase. Hindi ko iniisip ang kasal-kasal. Hanggang boyfriend na siguro muna. Hanggang doon lang ang kaya ko. Para rin siguro makalimutan ko si Marco. Kaya isang araw ay pumayag ako makipag-date sa prom namin kay Leo, Papa Dudut. Shirley, salamat ah. Saan? Dito, na pumayag ka na ako ang date mo sa prom. May choice pa ba ako eh? Kinausap mo na lahat na ikaw lang ang pwedeng maging prom date ko. Seryoso, salamat. So, masaya ka na? Oo, syempre naman. Abot langit. Pangarap ko kayang ikaw ang maging prom date ko. Tingnan mo, ngiting tagumpay kaya ako. Wow! Congrats! Shirley, this time, pwede ba tanggapin mo na? Tanggapin ang ano? Ito, Anong meron sa bag mo? para sa'yo. Teddy bear? Bakit? Medyo na-trauma ako dun sa, alam mo na. Pero kung gusto mo ng bulaklak, bukas bibigyan kita. Ano ka ba? Wag na. Salamat dito ah. May pangalan ba siya? Meron. Kaso, baka ayaw mo eh. Bakit naman? So ano na ngang pangalan? Sasagutin ko yan kung sasagutin mo ko. Ano? Daya! Kaya nga hindi ako bumibitaw sa panliligaw sa iyo eh. Kasi gusto talaga kita. Sige na, sagutin mo na ako. Sige na nga. Tayo na. Sandali. Tama ba yung narinig ko? Ulitin mo nga. Sabi ko, tayo na. Oo, talaga? Oo. Yes! Yes! Salamat! Salamat, kalamat! Salamat, Shirley! Salamat! Sandali, hindi ako makahinga. Grabe ka naman kumakayakap. Ay, sorry. Sobrang saya ko lang kasi. So, anong pangalan niya? LL. As in, Leo and Lay. Parang tunog anak lang. Iba talaga sigurong nasa isip mo. Mag-college muna tayo bago yung anak-anak. Kaya si LL na muna ang anak natin. So, anong tawagan natin? Nanay, tatay? Ayoko, no? Sige, kahit ano. Basta, siya, LL siya. Payag ka na. May magagawa pa ba ako? Sobrang saya ko. Hindi ko akalain na papayag ka. Nakita ko naman yung effort mo eh. Kaya sabi ko, why not? Bibigyan kita ng pagkakataon. Nako, hindi ka talaga magsisisi. Saka, iingatan ko tong pagkakataon na to. Alam mo, tama yung sabi mo eh. Pag-aral muna tayo sa college. Magkaroon ng trabaho. Tapos, saka na tayo magpakasal at magkaanak. Para may magandang future ang magiging anak natin. Sa ngayon, si LL muna ang katabi mo sa inyo. Kasi ako naman ang yayakapin mo sa future. Hoy, parang ang manyak naman nun. Ako, ganyan naman talaga kapag magiging mag-asawa na tayo eh. Asawa agad? Kakasagot ko lang sa'yo ah. Ganun naman talaga dapat. Hindi to laro para sa akin, no? Gusto ko na ikaw ang magiging future ko. Serious mo? Dapat naman talaga kitang seryosohin. Oh, masaya ka na. Sino ba namang hindi? Girlfriend ko na yung crush ko eh. Yay! Nako, dapat sabihin mo pala to, no? Ano? Mahal kita, Shirley. Ha? Uy, mahal kita! Mahal din kita, Leo and LL. Okay na. Okay na, okay. Ang saya ng prom na to. Woo! Kitang-kita ko talaga kung paano kumikislap ang mga mata ni Leo ng gabing yon. Pero sa sumunod na araw, naging gaga ako. Binalik ko si LL kay Leo, hindi ko pala kayang maging GF niya. Iba pa rin ang nasa puso ko.
Akala ko kung sasagutin ko si Leo at mawawala na sa isip ko si Marco, pero hindi Papa Dudut. Lalo na noong nakita ko siya na napatingin sa akin nung umuwi ako sa prom. Nagpang-abot ang aming mga mata. Na-realize ko na siya pa rin ang gusto kong maging BF at hindi si Leo. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Isang red flag ang ginawa ko kay Leo. Nakipaghiwalay ako. Sobrang na-devastate ang puso ko at puso niya ng araw na yon. At hindi niya napigilan ang sarili na umiyak sa harapan ko. Nagmakaawa to give our relationship a chance kasi hindi pa nga nag 24 hours ay hiniwalayan ko na. Pero hindi na ako pumayag. Inayawang ko na siya. Simula noon ay hindi na ako kinukulit ni Leo. Iniiwas na niya ang mga mata niya sa akin at tinupad ang sinabi niyang hindi na niya ako guguluhin kung talagang walang chance na maging kami sa future. Araw-araw ay nakokonsensya ako pero pinangatawanan ko rin ang desisyon ko. Hanggang sa graduate kami ng high school. Dahil sa hindi pa rin mawala sa isipan ko si Marco, ako ang babaeng humahabol sa crush ko. Nag-enroll ako sa school kung saan nag-aral si Marco kasi hoping ako na kung single na si Marco one day ay baka mapapansin na niya talaga ako. At sa tagal kong naghintay, dumating ang araw na naghiwalay na nga sina Marco at Tina. Pwede na akong pumasok sa picture as GF kung bibigyan ako ng chance ni Marco Papa Dudut. Alam mo, mas makakatapos ka kapag may inspiration ka. Ano? Inspired naman ako ah. Marami akong mga pangarap, mga planong gawin. Gaya ng makapag-abroad. Sapat na inspirasyon na yon. Grabe naman to. Di man lang ba ako kasama sa mga inspirasyon mo? Ikaw talaga puro kabiro. Alam mo Shirley, pasensya ka na sa ex ko ah. Ikaw kasi lapit ka ng lapit sa akin, yan tuloy. Inaaway-away ka. Ako naman ang nagwagi. Ex mo na siya, diba? Kaya hindi niya na ako maaaway ngayon kasi ako na magiging girlfriend mo. Ha? Marco, matagal ko nang pinangarap yun. I mean, hindi yung maghiwalay kayo ni Tina ha. Kundi para makaganti ako sa kamalditahan niya sa akin. Ano lang, inihintay ko lang yung ito na pwede nang maging tayo. Baliw ka talaga. Oo naman. Nababaliw ng puso ko sa'yo. Ibang klase ang banat ah. Wala nang preno. Hindi ako bumabanat, Marco. Matagal na kitang gusto. Matagal na ako sumusunod sa'yo. Kaya nga, dito ako nag-enroll para mapalapit ako sa'yo eh. Pero, huwag ka mag-alala. Nag-aaral naman ako. Yun nga lang, gusto kong mapalapit sa'yo. Marco, gawin mo naman akong girlfriend mo. Total, single ka na. Magiging mabait ako, promise. Magiging perfect girlfriend ako. Sige na. Ayan na, nagpapakababa na ako. I mean, tama lang naman din na pinupush ko yung gusto ko, di ba? Pantay naman tayo ng karapatan. Hindi porket babae ako bawal na akong hindi ligawan ng lalaking gusto ko. Ang tapang ko nga, di ba? Oo. Matapang ka. Pero... OMG. Parang maririnig ko bang masasakit na salita ngayon? Mabait ka sa akin, Shirley, pero... Hindi talaga kita gusto eh. Aray naman. Sorry, Shirley ah. Hindi mo ba talaga pwedeng bigyan ng chance? Buksan mong puso mo sa akin. Hindi ba talaga ako kaibig-ibig, Marco? Sorry talaga, hindi kita gusto eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko sa'yo na kasama ka sa future bilang asawa ko. Kasi yun naman dapat kapag magkakarelasyon, di ba? Papunta doon, pero wala talaga, Shirley. Hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang sakit.
Ang sakit-sakit. Bakit ganun? Sorry na, Shirley. Huwag ka namang umiyak sa harap ko. Nakukonsensya naman ako sa sinabi ko. Pero, nagpapakatotoo lang naman ako eh. Saka salamat sa pagiging totoo mo sa akin. Sa paghanga mo. Ang dami kong ginawa para lang mapalapit sa'yo. Pero nga pa rin ako. Maganda ka naman, Shirley eh. Kasi di ba maraming nagkakagusto sa'yo. Si Leo. Ilan mo nga kakabanggit sa pangalan niya? Mabait si Leo. Matalino pa. Bagay nga kayo nun. Pareho kayong matalino. Tama na! Tayo ang bagay! Tayo, Marco! Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Saka, kahit kailan hindi kita pinaasa. Alam mo yan. Sorry talaga na hindi ko masusuklian ang paghanga mo sa akin. Nakakainis ka! Akala ko talaga magugustuhan mo ako kasi lahat talaga ginawa ko para sa'yo eh. Shirley, nagpapasalamat talaga ako para ron pero hindi kita pinilit na gawin yun. Ikaw pumili nun. Akala ko kapag ginawa ko yun magiging tayo na. Lalo na ngayon wala na kayo ni Tina. Eh ikaw naman kasi, assuming ka agad. Siguro magpapahinga muna ako. Focus muna sa pag-aaral. Alam mo naman na kahit biniyayaan tayo ng kagwapuhan, yun nasabi nila, hindi ako biniyayaan ng talino talaga eh. Medyo kailangan pa ng pagsisikap para maipasa ko mga subject ko. Dami mong dahilan. Sorry na talaga, Shirley. Hindi talaga kita gusto. Oo na! Oo na! Tama na! Papadudod sobra akong nawasak sa mga oras na yon. Para po akong sinampal. Ang sakit-sakit pa lang mabasted at ang sakit-sakit pa lang hindi ka bet ng bet mo. Doon ko naalala ang ginawa ko kay Leo. Sa dami niyang effort para lamang mapasagot ako ay hindi ko binigyan ng halaga yon. Ngayong nasa college na kami ay hindi na niya ako kinukulit pero mukhang nami-miss ko naman yon. Sa mga oras na yon ay napapaisip ako na doon na kaya ako sa taong mahal ako. Pero mahal pa rin ba ako ni Leo? Kasi hindi na niya ako nililigawan after high school. Baka sobra siyang nagalit sa akin sa ginawa ko sa kanya na hindi man lang inabot ang 24 hours na naging magjowa kaming dalawa. Pero sa isip-isip ko ay pwede ngang si Leo na ang magiging boyfriend ko. Matalino, mabait, cute din naman, hindi amoy putok, at higit sa lahat ay mabibigyan ako ng magandang future kasi nakakatiyak ako na may maayos siyang trabaho dahil engineering ang kinuha niya. What if si Leo na lang talaga ang boyfriend ko? Baka mas maging masaya ako kapiling ang taong patay na patay sa beauty ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naisip ko, papadudot, na lapitan na si Leo. Makipagbati sa kanya. Makipag-communicate kasi feel ko na along ay pinakawalan ako ang mahalagang tao sa buhay ko. Naalala ko na simula high school, walang bukang bibig si Leo kundi ako. Na super crush niya ako. Nako ang pakakasalan niya pagdating ng araw. Na magiging nanay ako ng mga magiging anak niya. Naalala ko rin lahat ng effort niya sa akin. Bawat Valentine's may parigalo pero hindi ko lang pinapansin. Araw-araw dati ay kinukumusta niya ako. Ayaw niya na may mamiss akong klase at assignments kaya tinutulungan niya talaga ako. Ganon pala talaga ako kamahal ni Leo. Pero makasarili ako. Hindi ko siya binigyan ng chance. Hindi ko sinalang-alang ang damdamin niya noong after ng prom at hiniwalayan ko kaagad siya. Sa totoo lang ay mahal ko pala si Leo.
Natakpan lang lahat dahil nga may parabang gusto akong patunayan na kaya kong mapaibig si Marco Papadudot. Pero hindi pala. Hindi siya ang para sa akin at si Leo ang para sa akin. Kaya naman nakipag-communicate ako sa kanya hanggang sa nakipagkita na ako sa kanya. Papadudot. Anong nakain mo at niyaya mo pa ako dito? Mahal kaya ng mga pagkain nila dito. Ano ka ba? Libre ko na nga eh. Namiss lang kita. Uy, talaga? Oo naman. Iniiwasan mo kaya ako. Ah, Alam ko, ang sama-sama ako no. oh, ikaw ang may sabi niyan ha. Totoo naman eh. Kaya nga humihingi ako ng sorry sa'yo. Ibig sabihin, peace offering tong dinner mo? Parang gano'n na nga. Okay na ako, sa totoo lang. Tanggap ko naman eh. Kasi ilang beses kitang binasted at Okay na yun, Shirley. Saka, masaya naman ako sa mga pangungulit ko sa'yo nun eh. Natatawa na nga lang ako. Walang bitterness, totoo. Pero, after nung prom, hanggang sa gumraduate tayo, syempre, nagdamdam talaga ako. Kasi parang, sorry ah, sige lang, sabihin mo lang. ano kasi, nasaktan talaga ako. Valid naman ang nararamdaman mo eh. Baliw talaga ako. Ang bait-bait mo na nga sa akin tapos ganun pa ginawa ko. Ay, nagpapakatotoo ka lang naman. Hindi mo ako gusto kaya hanggang dun lang. Tanggap ko na. Pero masaya ako ngayon na nakapag-usap na tayo. Usap lang? Ha? Ito naman no, ang sabi ko, usap lang, masaya ka na? Oo, syempre naman. Kaibigan kita eh. Kaibigan lang? Ah, oo. I mean, mas open na ako ngayon. Alam mo yun, yung ano, Ano? gusto mo pa rin naman ako, di ba? Ah, oo. Pero Pero noon, pangarap ko talagang ikaw ang makasama ko sa future eh. Pero napag-isip-isip ko na pag-aaral na muna. kaya pala hindi ka na nag-e-effort na kausapin ako para makapag-move on ka at pag-aaral na lang ang atupagin mo. Pwede mo naman ipagsabay ah. Gusto ko maging inspiration mo. Talaga? Oo naman. Promise, matured na ako. Hindi ko na gagawin yun dati. Salamat, Shirley. Kaso, nakapag-desisyon na ako na wag muna eh. Sarili ko muna iisipin ko. Ayokong mahati ang panahon ko. Alam mo naman na hindi naman mayaman ang parents ko. Kaya kailangan kong maitawid ang pag-aaral ko. Yun muna ang atupagin ko. Sigurado ka ba? Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo eh. Alam mo, na-realize ko na hindi ka pala mahirap mahalin. Totoo. Parang hindi ikaw yung Shirley na kilala ko. Ako pa rin to, Leo. Nagbago lang ang pananaw ko. Matagal akong naging bulag sa paniniwala ko. Alam mo na, pero nakita ko talaga kung gaano ka kasincere sa akin. Kaya gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon para maging boyfriend ko. At sana, ako rin bilang girlfriend mo. Alam mo, kung yung dating Leo ang sinabihan mo ng ganyan, sobrang tuwang-tuwa na yun. Pero sorry hindi ko matatanggap yan eh. Matanong nga kita, ginagawa mo ba to kasi may nangyari sa'yo na baka panakipbutas mo lang ako? Uy, hindi ah. Hindi sa ganun. Hindi ka pa nakipbutas. Tingin ko naman, gusto kita. Mahal na kita. Alam mo, totoo man o hindi, hindi na yun mahalaga eh. Matagal ko nang naisip na hindi na ako yung dating ako. Yung dating ako na may gusto sa'yo. Pasensya ka na talaga, Shirley. Hindi na ba magbabagong isip mo? Hindi na. Papadudot, ang sakit pala talagang marinig na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Papadudot, mahal ko po si Leo. Ang sakit palang mabasted. Ang sakit pala ng ginawa ko noon. Double busted ako ngayon.
Pero tama ba ang sinabi ni Leo na panakipbutas lang siya kasi nga binasa din ako ni Marco? Naisip ko na mahal ko po talaga si Leo at gulong-guluman ang utak ko pero mahal ko po siya. Kaya heto na naman ako. Naghahabol sa isang lalaki pero this time ay si Leo na. Pero firm na din ang desisyon talaga ni Leo na hindi niya ako i-entertain. Ako naman ay pinupush ko pa rin hanggang sa graduate kami ng college. Pero hindi niya pa rin ako sinagot. Hindi pa rin kami naging magjowa ni Leo. Wala siyang balak na ako ang babae para sa kanya na bumuo ng pamilya. Wala na yung Leo noong high school na kasali ako sa pangarap niya. Ewan ko rin ba sa kapalaran, mapagbiro. Naging katrabaho pa ni Leo si Tina, ang dating GF ni Marco. Naging close silang dalawa kaya ako ay sobrang selos na selos. Kahit na hindi naman ako ang girlfriend ni Leo. Isang araw nga sinugod ko pa si Tina papadudot. Tina, sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan natin? Tapatin mo ako. Inaakit mo ba si Leo? Ano? Inaakusahan mo ba ako, ha? Kita ko kung gaano mo inilalapit ang sarili mo kay Leo. Ano ka ba? Magkatrabaho kami. Kaibigan ko siya. Kaya kami malapit. Eh ikaw, sino ka ba para tanungin ako ng ganyan? Oh, nagsiselos? Bakit? Girlfriend ka ba niya? Sa pagkakaalam ko, hindi. Kaya anong karapatan mo para pagsabihan ako kung nilalandi ko si Leo? Kung nilalandi ko man. Hoy, tigilan mo na nga yung kakaselos mo na wala sa lugar. Alam mo, panira ka sa buhay ko. Anong panira? Ah, gets ko na. Hoy, hindi ko sinisira ang buhay mo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Tsaka, hindi ba wala na kami ni Marco? Matagal na. Bakit hindi mo ibuhos ang energy mo dun sa kanya? O baka lahat ng lalaking malapit sa akin, yun ang gusto mong punteryahin? Nang klase ka? Kung maldita ka! Ah! Bitiwan mo ako! Nakakainis ka! Baliw ka! Baliw! Ano nangyayari sa inyo? Tumigil na kayo! Tumigil na! Shirley, Tina, tama na yan! Pagsabihan mo yung babaeng yan, ha? Pinagseselosan ba naman ang pagiging close ko sa'yo? Kapal na mukha mo! Malandi ka kasi! Hindi ako malagde! Sino ba ang sunod ng sunod sa lalaki, ha? Ako ba? Ikaw! Inaakit mo sila! Pwede ba, Shirley? Tama na! Mag-usap nga tayong dalawa, Shirley. Liga, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta! Alam mo, hindi na tama yung ginagawa mo kay Tina. Paano ko magdemanda yun? Nakakainis kasi. Shirley, hindi na tayo mga bata, ah. Kaya nga, hindi na tayo bata. Graduate ka na. May trabaho na tayo. Pero, bakit hindi mo pa rin ako pwedeng mahalin? Ready na ako sa'yo, Leo eh. Mahalin mo na ako. Hindi ganun kadali yun, Shirley. Eh, dati kaya mo. Tapos ngayon, hindi. Aaminin ko. Oo, mahal kita noon. Pero nagbago na ngayon eh. Nag-iiba ang gusto ng tao lalo na hindi mo ako pinahalagaan noon. Alam mo yan. Kaya nga humihingi ako ng sorry. Ngayon, pinapahalagahan na kita. Mahal kita, Leo. Hindi ka lang panakipbutas. Totoong mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo pero hindi ko kayang suklian yung nararamdaman mo para sa akin. Siguro kasi naramdaman ko noon na pinaglaruan mo lang ako. Kahit pinipilit kong sabihin sa sarili ko na wag nang isipin yun dahil bata pa tayo. Pero hindi mawala sa isip ko yun eh. Napatawad na kita. Pero hindi ko lang makalimutan eh. Kaya sorry. Leo naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Please. Mahal kita, Leo. Mahal na mahal. Sorry talaga, Shirley. Hindi ko kayang suklian yan. Hanggang pagiging kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ayokong paasahin ka pa sa lahat ng to. Kaya kung kaya kong mag-move on sa lahat, alam kong kaya mo rin. Hindi. Alam kong mahal mo pa rin ako. Alam kong gusto mo pa rin ako. Shirley, makinig ka. Wala na. Wala na talaga. Sorry. Maraming lalaki dyan na handang magmahal sa'yo.
Pero hindi ako yun. Hindi ko talaga makalimutan ang araw na yon. Sobrang bigat sa pakiramdam. Wala na talaga. Inayawan na ako ni Leo. Wala nang pag-asa pang maging kami. Kahit yung sinabi niyang may lalaking magmamahal sa akin ay hindi rin dumating, Papa Dudut. Siguro kinarma ko. Malaki ang naging kasalanan ko kasi pinaglaruan ko siya noon. Kung sana'y naging tapat lamang ako na wala talagang chance at hindi ko siya pinaasa ay iba sana ang naging takbo ng kapalaran naming dalawa. Maaring kami siguro ang magkasama hanggang ngayon. Kaso nga lang ay nabulag ako sa isang lalaki noon. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal si Marco pero hindi ako nasaktan. Pero noong nabalitaan kong kinasal na si Leo ay sobrang iniyakan ko talaga, Papa Dudut. Mahal ko pala talaga si Leo. Sinayang ko ang lalaking mahal na mahal ako noong high school. Sa ngayon ay single pa rin ako. Single, 47 years old, tita, at baka forever tita na lamang ako. Hindi ko na mahabol ang grace period para maikasal pa ako. Matanda na. Lumipas na ang kabataan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shirley. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. May mga taong ayaw magbanat ng buto para kumita ng malinis na pera. Mga taong walang ibang kaya kundi ang dumepende sa iba. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang manggamit ng iba? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Paulo, 25 years old at isang proud sugar baby o baby boy ng mga matatandang babae o matrona. Madalas ay byuda ang mga target ko. At syempre required na may kaya sila sa buhay o maraming koneksyon para mapakinabangan ko. 19 years old ako noong nagsimula kong pakinabangan ang kagwapuhan at katawan ko. Para sa mga matronang magsustento sa akin. Come and go lamang din naman ang mga matronang ito, Papa Dudut. Minsan ay nakakahanap na sila ng mas bata sa akin o mas magaling lang talaga silang bulahin. Madalas naman ay nahuhuli lamang sila ng mga anak nila at tinututulan ang mga ginagawa nilang pagkuha ng aliw mula sa mga katulad kong sugar baby. Isa sa mga pinaka-loyal kong taga-sustento ang isa sa mga paborito kong matrona. Itago na lang po natin sa pangalang Marcia. 60 years old at kaedad lamang ng nanay ko. Sobrang galante ni Marcia. Lahat ng ituro ng uso ko ay bibilhin niya. Hindi pahirapan sa kanya kung anuman ang gustong ipabili ko. Mayaman naman kasi talaga siya. O mas magandang sabihin na mayaman ang naging asawa niya. Matagal na siyang byuda, maswerte lamang na iniwanan siya ng mga negosyo at iba pang mga yaman. Yun nga lang, Papa Dudut, ay wala silang naging anak. Kaya ang libangan ni Marcia, ako at wala nang iba pa. Pau-pau ko. Ay, bakit na kasi maangot ang baby ko? Kasi naman.
Wag na lang pala, nakakahiya. Ngayon ka pa ba nahiya sa akin? Nakita ko na ang lahat sa'yo eh. Uy, wag maingay. Baka marinig ng iba. Maingit pa bigla. Iinggitin ko talaga sila. Kasi wala silang baby boy na pinagpala na makinis pa. Nawawala na nga ang kinis ng balat ko dahil sa stress eh. Ay, hindi na to kaya ng moisturizer lang. Ay, bakit ba kasi? Ano bang kailangan ng pawpaw ko? Wag na. Sasarilihin ko na lang to. Ay, wag namang ganun. Ano bang kailangan mo? Sunscreen from Korea o Japan? Meron ako nun. Gusto mo bang magpa-body scrub? Hindi yan ang kailangan ko eh. Ano nga? Nai-stress kasi ako, baby. Paano ba naman? Malapit nang kumupas yung mga t-shirt ko, kakalaba. Wala na rin sa uso. Hirap na ako mamili ng isusuot kada aalis ako. Yan lang ba ang problema mo? After ng meeting ko mamaya, pagsha-shopping kita. Hindi dapat kumukupas ang damit ng baby ko. Kasalanan ko rin naman. Kasi palagi ako naglalaba. Hand wash pa. Nai-stress na naman ako bigla. Tingnan mo naman itong mga kamay ko. Hawakan mo. Ay, ang lambot naman ng kamay mo. Hindi na nga malambot ang mga kamay ko eh. Tingnan mo nga oh. Konti na lang kasing gaspang na ng talampakan ko yung mga palad ko. Dahil sa kakalaba ko to. Bakit kasi ikaw pa ang naglalaba? Bakit hindi mo na lang ipa-laundry? Ako na lang ang magbabayad. Wala kasi akong tiwala sa mga laundry shop. Baka mamaya mapag-interesan pa nila ang mga damit ko. Alam mo naman, puro branded tong damit ko. Oo, alam kong branded yan. Ako kaya ang bumili lahat ng mga damit mong yan. O, di ba? Kaya nga sayang kung nanakawin lang sa laundry shop. Kaya sana, ang gusto ko, bagong automatic washing machine. Yung meron na ring dryer para hindi na ako magpiga. Saka para tuyo na agad yung mga damit ko. Naku, iyan lang naman pala ang kailangan mo. Hindi mo na lang ako diniretso. O sige, bibigyan kita ng perang pambili niyan. Yun! Thank you, my loves, The best ka talaga. Saka syempre, huwag mong kakalimutan yung bayad, para dun sa utility mo na magkokonect at mag-aayos ng washing machine sa bahay, ha? Oo, may kakilala ko. Ako nang bahala riyan. Huwag ka nang ma-stress. Mag-relax ka na para hindi na mag-dry ang skin mo. Okay, baby? Ay, tsaka yung sunscreen na rin pala. Orderan mo na ako ng marami. Pero gusto ko yung galing Korea para oppa ang datingan ko sa arawan. Noted sa lahat ng yan. At mamaya, mag-grocery na rin tayo para may stocks kayo ng nanay mo sa bahay ninyo. Okay? Ay, kahit kami na lang ni nanay ang mag-grocery. Dagdag mo na lang sa allowance ko. Kasi banding kasi namin ni nanay yung pamimili. Alam mo naman na bihira na kami magkasama kasi palaging ikaw yung uuna ko. Kaya bigyan mo na lang ako ng pera pang grocery. Kami nang bahala ni nanay doon. Love you. Uy, yung pangbili ng washing machine Naalala ko ang unang gig ko sa pagiging sugar baby. Isang matandang babae na meron pang asawa. Meron namang basbas mula sa baldado niyang asawa ang pagkakaroon niya ng sugar baby. Kaya hindi ako masyadong nag-guilty noon. Pero sa unay, mandidiri ka talaga kung hindi ka pa sanay sa ganong kalakaran. Pikit mata ko na lamang na tinanggap ang gustong ipagawa sa akin ng unang naging sugar mommy / matrona ko. Kapalit naman kasi noon ay pera. Malaking tulong ang perang kinikita ko sa pang sugar mommy para sa amin ng nanay ko. Papadudod hindi malaki ang mga unang kinikita ko noon dahil nagsisimula pa lamang akong bumuo ng pangalan ko sa industriya ng sugar babies.
Pero sapat naman na yon para masustentuhan ang mga pangangailangan namin ni nanay noon. Kami na lamang kasi ang magkasama sa buhay. Sa pagkakatanda ko ay 7 years old lamang ako noong iniwan kami ni tatay para sumama sa mayamang babae. Pinili niya ang babaeng yon kesa sa amin. Inamin niyang nasilaw siya sa pera at palibasa nga ay mahirap kami noon at siguro'y napagod na namang si tatay na magtrabaho ng magtrabaho. Pero hindi naman kami umangat sa buhay. Kaya noong may nagpakita sa kanya ng interes, agad na niyang sinunggaban at iniwan kami ni nanay bilang kapalit. Ay, Paolo, bakit ba bigla-bigla kang nag-aya mag-grocery? Marami pa naman tayong stock sa bahay. Eh Nay, balita ko kasi may bagyong parating kaya mabuti nang handa tayo. Ay, oo nga. Meron nga palang bagyong parating. Ilabas mo na lahat ng damit mong marumi mamaya pagka-uwi natin. Pati yung bedsheet mo, palitan na rin para maisama ko na sa labahan. Habang hindi pa nagtatago ang araw, mamadaliin ko ng paglalaba. Eh teka, relax ka lang Nay. Hindi na natin kailangan ng araw para makapagpatuyo ng labada. Bakit? Ang ibig kong sabihin, bibilhan na kita ng automatic na washing machine. Ay, yung merong dryer. Yung hindi na kailangang batayan palagi. Oo, bantayan na lang po natin yung bill ng kuryente kasi panigurado, tataas ang singil sa atin sa susunod. Ay, ayoko na pala niyan. Mataas pala ang konsumo sa kuryente. Talo tayo riyan. Hayaan mo na ako sa batsyag palo-palo. Kaya ko pa naman kahit mano-mano. Ay nako Nay, hindi ko naman nahahayaan na mas lalong gumaspang ang kamay niyo kakalaba. Kaya nga bibili na tayo ngayon ng washing machine para hindi na kayo mapapagod. Mahal ang singil sa kuryente ka mo. Walang problema ron, Nay. Kaya kong bayaran kahit umabot pa ng 10,000 ang kuryente natin kada 15 days. Sabi ko naman sa'yo, promoted ako sa trabaho ko. Saka meron pa akong bonus kada buwan dahil marami akong naipapasok na kliyente sa office namin. Talaga ba, anak? Naku, napakaswerte mo nga naman. Pero sana, makwentuhan mo ako tungkol dyan sa trabaho mo, ha? Kasi nagtatanong sa akin ang mga tita mo. Wala naman akong masabi sa kanila kung anong trabaho mo tsaka kung bakit ganyang kalaki ang kinikita mo. Huwag na lang kasing magkwento sa kanila. Hindi naman nila kailangang malaman kung anong proseso sa trabaho ko Mahihirapan lang silang maintindihan kasi komplikado yung kalakaran dun sa office. Komplikado? Baka naman mamaya gumagawa ka ng illegal, ha? Nako, di bali na magkanda sugat-sugat ang kamay ko kakalaba. Huwag ka lang papasok sa mga pinagbabawal na trabaho. Nay, legal po ang trabaho ko, no? Kaya nga sa office ako pumapasok, di ba? Ano ba kasing klaseng trabaho yan? Kahit sa akin mo na lang ipaliwanag para maintindihan ko naman. Nay, hanggat maaari kasi kapag nasa labas na ako ng office, ayoko nang pinag-uusapan pa yung tungkol sa trabaho ko. Gusto ko lang mag-relax kapag kasama kayo. Kaya, alam nyo, bumili na tayo ng mga kailangan natin sa bahay. Tapos bumili na tayo ng washing machine, ha? Ay, anak, baka naman pwedeng maglambing ng sunscreen tsaka moisturizer. Kasi alam mo naman ang nanay mo. Nagkakaedad na. Kailangan ko ng panlaban sa katandaan. Nakita ko sa Facebook, mainam daw ang sunscreen araw-araw. Ano ko, Nay? Merong regalo sa akin ng boss ko ng mga sunscreen galing Korea. Ay, Oo, bukas kukunin ko sa office. Yun yung gamitin mo para pwede ka nang humilera dun sa mga bida ng K-drama. naku, galing talagang Korea. Ay, maiingit lalo sa akin ang mga kapitbahay natin pag nakita nilang kulay Koreana na ako. Mas lalo pa silang maiinggit kapag pinakiinis pa kita lalo. Ay, paano mo naman ako mapapakinis, nak? Naku, Nay, magpapa-facial ka twice a month. Hindi lang yan, ha? Ako na rin ang bahala sa Glutadrip tsaka sa body scrub. Papatayin natin sa inggit yung mga kapitbahay natin na yan.
Papadudot, hindi alam ng nanay ko ang tungkol sa pagiging sugar baby ko. Bakit ko naman sasabihin sa kanya? Alam ko namang pipigilan niya ang ginagawa ko. Lalo't sa ganong dahilan kami iniwan ni tatay noon. Naniniwala naman siya na nagtatrabaho ako sa opisina. Noon, noong hindi pa ganong kalakas at kadalasang kita ko sa pag-sugar baby, inakala ni nanay na nagtatrabaho ako sa call center. Sa gabi na kasi ako lumalabas ng bahay at tanghali na akong umuwi. Siyempre, sa gabi ako madalas kinikita noon ng mga matrona ko. Nag-i-stay kami sa motel hanggang bago magtanghalian. Pagkatapos noon ay umuwi ako kaagad para makaligo na. Para matanggal kahit papaano ang pandidiri ko sa ginagawa ko noon. Hanggang sa tumagal at nasanay na ang katawang ko na dumadampi sa katawang ko ang mga matatandang mga babae. Nasanay na akong umaasa sa kanila sa lahat ng kailangan kong pangpinansyal. Hindi ko nga nakikita ang sarili kong nagtatrabaho sa opisina o kahit saan pa maliban sa pagiging sugar baby ko. Mas madali ang pera. Mas malaki kumpara sa kinikita ng iba. Siguro isang pasasalamat na lamang din na natutunan ko ang ganitong kalakaran dahil sa tamad kong tatay. Sabi nga nila mga kapuso like father like son, ika nga. Wala na akong balita kay tatay at kung nasaan man siya. Sana ay ubos na ang pera ng babaeng pineperahan niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na ibili ko na si nanay ng automatic washing machine. Kita ko kung gaano siya nag-relax nang maibili ko ng washing machine. Nakaharap na lamang siya palagi sa salamin at pinagmamasdan ang mapula niyang labi at pisngi dahil sa mga makeup na binili ko sa kanya. Lagi din siyang nagsiselfie ng walang filter. Hindi na niya kailangan ng filter kasi sobrang kinis at puti na niya dahil sa Glutadrip na naging maintenance na niya, Papadudot. Nakakatuwa na makita ang aliwalas ng mukha ni nanay. Relax at hindi na siya stress. Hindi gaya nung naghihirap pa lamang kami. Ni bumili ng bagong tsinelas ay hindi niya magawa para sa sarili niya. Palagi niyang nire-repair ang pigtas na tsinelas niya gamit ang wire at goma. Yun marahil ang inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagkayod bilang sugar baby. Ayoko nang makita si nanay na nagre-repair ng lumang tsinelas gamit ang wire at goma. Gusto ko siyang bilhan palagi ng bagong labas na mga sandals at sapatos. Kaya naman sinikap kong galingan ang pangbobola sa mga matrona ko. Isa na sa ginagalingan ko ng pangbobola ay si Deli. Senior na rin at isang byuda, Papadudot. Mabusisi ito sa mga inaabot niya sa akin at hindi kasing galante ni Marcia. Pero malawak ang koneksyon niya sa gobyerno at iba pa. Kaya alam kong magagamit ko yon para maambunan ako ng tulong balang araw kapag kinakailangan na. Deli, matagal ka pa ba riyan? Kanina pa ako rito sa kamo. Babad na ako rito. Teka lang at may inaasikaso akong mahalaga. Gusto mo ba lumabas na lang muna ako dito sa hotel para hindi ka maistorbo? Nakakapagtrabaho naman ako kahit nandyan ka. Diyan ka na lang sa kama. Umilata ka riyan at mamaya tatabihan na kita. Nabuburyong na kasi ako rito Lahat na ng posisyon sa paghiga, nagawa ako na. Buksan mo na lang ang TV. May cable naman na ata dyan Manood ka ng balita para updated ka sa mga kaganapan sa Pilipinas. Para naman makasali ka na sa usapan namin ng mga amiga ko kapag lumalabas tayo. Bakit kasi kailangan ko pang makisali sa usapan nyo ng mga kaibigan mo? Hindi naman ako nakaka-relate. Puro sa ekonomiya, politika, relihiyon. Wala man lang bang tungkol sa showbiz para makapag-ambag naman ako kahit papaano?
Ay nako, hindi nakakahasa ng utak ang mga chismis at showbiz. Habang bata ka pa lang, dapat busugin mo na ang utak mo ng mga iba't ibang kaalaman. Makakatulong yan sa'yo kapag nakikipag-socialize ka na sa mga matataas na tao. Ano ba yan? Palagi mo na lang akong pinapangaralan. Ang pinunta ko rito, lambingan. Hindi lecture, ha? Lambingan ba talagang pinunta mo o allowance? Syempre, kapag may lambing, matik na yung allowance. Ay, nako ka. Mabuti na lang talaga at gwapong-gwapo ka. At malaki ang katawan. Kaya sulit ang allowance na inaabot mo sa akin, di ba? Kahit payat tong utak ko. Deli, Ay, wag mo na akong kulitin sa allowance mo. Nagdagdag na ako last month. Aba, matuto ka namang makontento. hindi naman yun eh. Ay, ano pala? Baka naman, pwede mong matulungan yung tsuhin ko na nakulong. Kapatid yun ni nanay. Nakikiusap sa akin na magawa ng paraan yung kaso niya. Oh, bakit sa akin ka lumalapit? Attorney ba ako? Pulis? Alam ko kasing marami kang koneksyon. Ano bang kaso ng tsuhin mo? Nakapatay. Nakapatay? Ewan ko ba dun sa tsuhin ko? Hold-upper pala. Tapos ayun, hindi niya sinasadyang mapatay yung hino-hold up niya. Tinutukan lang naman ng bread knife ng tsuhin ko yung hino-hold up niya kaso biglang pumalag yung biktima. Sinuntok yung tsuhin ko. Syempre, kailangan lumaban ng tsuhin ko. Sinaktan na siya, di ba? Kaya ayun, napuruhan niya yung biktima. Paano, Deli? May lusot kaya? Marami pa akong kailangang alaming detalye. Siya, susubukan kong gawa ng paraan. Yay! Teka, saan pa ba ang masakit sa'yo para malagyan ko na ng ointment? Yung tuhod mo? Nagbabadya ba ng rayuma? Yung balakang? Aling buto mo yung tumutunog ngayon para mahimas ko na. Sa pagmasahe ko noon kay Deli ay bigla kong naalala si nanay. Naalala ko noong nagsimula kaming dalawa na lamang ang magkasama. Laging nasa labas si nanay para rumakit sa palengke. Tagabuhat siya ng mga prutas at gulay tuwing madaling araw. Tagahugas ng mga gulay sa tanghali, sa gabi naman ay tagawalis ng kalsada. Alanganing oras na ang uwi niya at pansin ko kung paano siyang paika-ika kung lumakad dahil sa sakit ng katawan. Kaya lagi akong may katabing ointment noon para pagkabukas pa lamang ni nanay ng pinto ay sinasalubong ko na siya ng ngiti at ino-offera na agad ng masahe. Doon ko nakikita kung paanong ngumingiti si nanay sa akin, Papa Dudut, para bang nawawala bigla ang pagod niya. Parang sa isang iglap ay lahat ng pananakit ng tuhod, kamay, likod at balakang niya ay nawawala ng bigla. Bata pa lamang ako ay natuto na akong magmasahe. Kaya naman nagamit ko yon sa mga teacher ko pagkatapos ng klase. Nagpapamasahe sila at syempre may bayad po yon. Inuuwi ko kaagad kay nanay para may pandagdag sa pambili ng ulam. Hanggang sa pagbibinata, nagamit ko ang pagmamasahe ko para kumita. Sa pagmamasahe ko nga sa isang pinagbabawal na spa, ay nakilala ko ang unang naging sugar mommy ko. Nagustuhan nila ang hagod ko at hinahanap-hanap nila yon. Papa Dudut. Nay, nakauwi na po ako. Paulo, anak! Kanina pa kita hinihintay. Mabuti na lang at nakauwi ka na. Naku, saktong-sakto. Nagluto ko ng sinigang na hipon. Paborito mo. Uy, biglang kumulo yung tiyan ko dun ah. Halika na para makakain na. Habang mainit pa ang sabaw. Ginawa na rin kita ng patis na may sili at kalamansi. Lalong kumulo yung tiyan ko sa sausawan na yan ah. Naglaway naman tuloy ako bigla. Talo ko pa tuloy yung naglili. Ibaba mo na yung mga bit-bit mong paper bag para makakain ka na. Lika na. Ay, si nanay naman oh, hindi man lang na-excite sa nakita ang mga paper bag na bit-bit ko. Ano ba yung mga pinamili mo? Ikaw na bata ka talaga.
Hindi na kasya ang mga damit mo sa aparador, ha? Tapos nag-shopping ka na naman ulit. Eh di bumili tayo ng bagong aparador para magkasya ng mga damit ko. Pero Nay, alam nyo, hindi naman sa akin itong mga nasa shopping bags eh. Para sa inyo to. Ay, para sa akin? Bakit? Birthday ko na naman ba, anak? Oh, bakit? Tuwing birthday ka lang ba dapat regaluhan? Eh, wala namang okasyong kailangang i-celebrate para bilhan mo ko ng regalo. Nay, gusto ko lang i-celebrate ang pagiging best nanay nyo sa buong mundo. Anak ha, ang corny mo na. Naghahanap ka lang ng dahilan para gumastos eh. Nasa mall na kasi ako kanina. Nakita ko, ang daming bagong labas ng mga damit. Feeling ko bagay sa inyo lahat ang pinamili ko. Check nyo, dali. Ito oh. Patingin nga. Anak, ang gaganda nito, hala. Oh, di ba? Ang mamahal din ako. Ay naku, isuli mong lahat ng to. Anak, masyadong mahal. Parang dalawang bang groceries na natin to eh. Magkano ba? Ay, naku, baka pang-apat na buwan pa. Oy, Nay. Hindi ko na po isusoli yan, no? Sa inyo na yan. Enjoyin nyo na lang para kapag nagsisimba kayo ng mga plastic nyong friends, meron kayong ipang rarampa. Patayin nyo sila sa inggit, Nay, ha? Make your son proud, ha? Naku, ikaw talagang bata ka. Kung iniipon mo na lang ang perang pinangbili mo rito, hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Kailangan handa tayo. O, ito na yung huling beses na bibilhan mo ko ng luho, ha? Mag-iipon na tayo. O, sige po. Kung saan kayo magiging masaya. Mag-iipon tayo. Pwede tayong bumili ng bahay para hindi na tayo umupa. Magnegosyo tayo. Tapos, mag-travel tayo sa buong Pilipinas. At sa buong mundo. Tapos, bibili tayo ng... Oo. Nay. Naku. Kakasabi ko lang kung saan kayo magiging masaya eh. Tapos bigla naman kayong iiyak dyan. Pasensya ka na, anak, ha? Masyado lang siguro akong masaya. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na umaasensa na tayo. Dahil sa'yo. Dahil sa pagpupursige mo. Salamat, ha? Nay. Bigla na lang sumasakit tong puso ko kapag naaalala ko yung pinagdaanan natin mula nung iniwan tayo ng tatay mo. Yung hiya ko sa'yo noon, anak, kapag nakikita mong minumura na ako ng landlady natin dahil hindi ako makabayad. Kung paano tayo tumatakas tuwing madaling araw kapag alam nating alanganin na tayong makabayad. Bigla kong naalala kung paano tayo nagtsatsagang matulog sa waiting shed dahil walang kamag-anak natin ang gustong magpatuloy sa atin kasi wala silang tiwala sa atin. Akala nila pag nanakawan natin sila. Kasi alam nilang kapos tayo. Nakakahiya, anak. Kaya pasensya ka na, ha? Kung hindi kita naigapang ng maayos noon. Tapos ngayon, imbis na akong bumawi sa'yo, ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan para mabuhay ako. Pasensya na, anak, ha? Pasensya na kung kulang ang galing ko sa pagiging ina. Papadudod para akong dinudurog sa mga iyak at salita ni nanay. Ramdam ko noon ang sama ng loob niya dahil hindi niya naibigay sa akin ang buhay na masagana. Hindi ko naman siya sinisisi kailanman kung naghirap kami. Kay tatay lang talaga ako galit noon, wala akong tampo kay nanay. Alam kong ginawa niya ang lahat, kaya nga nagpursige ako para makaahon kami sa hirap. Ginawa ko po ang lahat kahit pa sabihing ginamit ko ang katawan ko para mabuhay kami. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang mabigyan ng magandang buhay si Nanay Papadudot. Bata pa lamang ako ay pinangako ko na yon sa kanya. At hanggat kaya ko, hanggat napapakinabangan ko pa ang itsura at katawan ko ay hindi ako titigil na gawin yon. Niyakap ko si Nanay at pinatahan. Sinabi ko sa kanya na hindi na niya muling mararanasan ang hirap sa buhay. Kaya naman tinupad ko ang pangako ko sa kanya na mag-iipon kami para sigurado ang magiging kinabukasan namin. Pinahawak ko kay nanay lahat ang kinikita ko at marunong po kasi si nanay na mag-ipon. Marami rin siyang nakwento na pwede naming pagkakitaan. Oo lamang ako ng oo. Sino ba namang hindi sisipaging umoo
Kitang-kita ko sa mukha ni nanay ang saya habang nagkukwento ng mga balak niyang gawin kapag meron na kaming sapat na pera. Papa Dudut, kahit sino namang anak, may ingganyong pumayag. Masaya ang nanay mo eh. Hindi ba't yun naman ang goal ng bawat anak? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-focus ako sa goal namin ni nanay na makaipon ng malaki. Una naming plano ay makapagbukas ng negosyo. Meron ng listahan si nanay ng mga balak nitong negosyo na kaya ng ipon namin. Tuwing gabi ay pinag-uusapan namin kung paano yon ma-achieve. Kakasimula pa lamang namin noon ang pag-iipon kaya alam kong medyo matatagalan pa bago namin magawa ang ibang plano namin. Hindi na ako lumustay pa ng pera para sa mga material na bagay. Nag-check na rin kami ng mga murang bahay sa probinsya. Pangarap kasi ni nanay na makabalik ng probinsya para doon na tumira. Gusto kong tuparin yon para sa kanya. Dinagdagan ko na rin ang ibang sugar mommy ko at merong yung mga nakilala ko online. Sapat na sa kanila na hinaharot ko sila at pinapadalhan ng mga masiselan na mga pictures. Tumagat na rin po ako sa mga ganap online para sa mga bakla. Nagpapadala din po ako ng mga pictures na masiselan sa kanila. At dahil doon ay mas nadagdagan pa ang kinikita ko. Pero syempre hindi ko pinabayaan ang dalawang main matronas ko, sina Deli at Marcia. Higit sa lahat ay sila ang pinaka makakatulong sa akin para sa mga pangarap namin ni nanay. Kaya naman ginalingan ko sa kanila lalo. Lahat ng gusto nila dapat ay sundin ko. Paulo, tumawag ka nga ulit sa reception ng puwisit na motel na to. Ang init. Hindi pa ba magagawa ang aircon nila? Ayoko ng electric fan lang. Kakatawag ko lang, di ba? Baka magalit naman na sa atin yung nasa reception. Baka makulitan na sa atin, mas lalo pang i-delay yung pag-aayos nitong aircon na to. Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit dito mo pa napiling mag-check-in. Afford ko naman ang magbayad ng mamahaling hotel. Bakit sa motel pa na itong gusto mo? Kaysa naman mapunta sa hotel yung pera mo, di ba? Sa akin mo na lang ibigay. Panigurado namang mag-e-enjoy ka sa akin ngayon. Pang 5-star review ang galawan ko mamaya, abang ka lang. Ikaw talaga? Dinadaan mo ako palagi sa ganyan, ha? Ikaw lang tong nakapagpapapayag sa akin na humiga sa kama ng cheap na motel na to. Hindi ako sanay sa ganito. Kaya dapat bumawi ka sa akin ng matindi. Akong bahala. Kailan ba naman kita binigo, di ba? Ano bang gusto mong bilhin, ha? Bagong sapatos? Bagong cellphone ba? Tirahin mo na lang. Cash talaga kailangan ko. Teka. Tumatawag si nanay. Teka lang ha. Sagutin ko muna sa labas, ha? Ay, bakit kailangan mo pang lumabas, Paolo baby boy? Dito ka na lang. Huwag mo akong iwan dito. Baka papakin ako ng mga lamok dito. Ay! Mahina kasi signal dito sa loob eh. Sa labas malakas. Saglit lang to ha. Saka dadaan na lang din ako sa reception para i-follow up yung sa aircon natin, ha? Sige na nga. Para hindi naman tayo maging pawisan mamaya kapag nagharutan na. Basta good girl ka dyan, ha? O sige na. Sagutin ko lang tong tawag ni nanay. Diyan ka lang. Pagbalik ko, dapat ready ka na. Opo, sir. Hello, Deli? Napatawag ka? Kanina pa kita tinitext, hindi ka nagre-reply. Nako, sorry. Kasama ko kasi si nanay eh. Nagluluto kami. May balita na ba dun sa pinapaayos kong permit para sa negosyo ni nanay? Kaya nga ako
tumawag sa'yo. Ayos na yon. Pumunta ka na lang bukas sa opisina ko. Pag-usapan natin yung mga kailangan yung ipasa. Ako na lahat ang mag-aasikaso nun. Yes! Hulog ka talaga ng langit, Deli! Salamat, ah! Ay, thank you. May kapalit to, no? Alam ko. Akong bahala sa'yo. Gusto mo ba sa office natin gawin? Bakit pa ba kita papupuntahin ng opisina ko kung hindi ko rin gustong gawin ng alam mo na? Akong bahala. Bawing-bawi ka sa tulong mo sa akin. Oh, sige na, sige na. Babalikan ko na si nanay. Magluluto pa kasi kami ng ulam eh. Usap na lang tayo bukas, ha? Good night. Bye. Ibang klase talaga si Deli. Daming tulong sa akin. Pero teka, unahin ko muna tong si Marcia. Marcia? Ready ka na ba? Eto na ako. Totoo po ang sinabi ko kay Marcia. Wala akong girlfriend, puro sugar mommy, oo. Pero yung karelasyon talaga ay wala. Ayoko. Sakit lamang yon ng ulo. At saka ayokong gumagastos para sa iba. Maliban kay nanay at sa akin. Madamot ako sa ibang tao. Parang hindi ko kayang i-share ang mga kinikita ko sa ibang tao. Kahit nga maraming babae ang lumalapit sa akin para magpapansin, para magpakita ng interes. Pero hindi ko talaga sila trip dahil alam kong wala naman akong mapapala sa kanila. Saka sa pagdaan ng panahon ay natuto na ako maging praktikal, papadudot. Alam kong pera ang dapat mangibabaw sa lahat. Kung hindi naman yon maibibigay sa akin ng isang babae ay wala siyang magiging puwang sa buhay ko. Pangarap at sinanay lang ang pinagkakaabalahan ko sa lahat. Sa pagdaan pa ng mga buwan sa tulong ng mga sugar mommy ko ay malaki nga ang naipon namin ni nanay. Hindi na rin problema mga permit sa negosyo at sa mga tatangkilik dito. Dahil bahala na raw si Deli doon. Yun talaga ang nagustuhan ko kay Deli. Hindi man siya kasing galante ni Marcia pero gusto niya akong maging wais sa pag-handle sa pera. Siya pa nga itong tumutulong sa akin para makaipon pa ng mas maayos. Hanggang isang araw. Oh, Nay. Nay, okay lang po kayo? Anak! Nay, ano bang nangyayari? May masakit ba sa inyo? Bakit? May namatay po ba? Anak! Huwag kang magagalit, ha? Kinakabahan naman ako sa inyo, Nay. Ano po ba yun? Sabihin niyo na. Anak! May boyfriend ako. Boyfriend? O ano ngayon? Hindi ka ba nabigla? Nako, Nay. Bakit pa ako mabibigla? Pinaganda nga kita ng pinaganda, di ba? Dextrose mo na ang glutat, puro ka makeup. Bakit pa ako mabibigla na nakabingwit ka ng boyfriend? Kayo naman, oh. Yan ba ang sa tingin mo, ikagagalit ko? Walang problema sa akin kung may boyfriend ka na, Nay. Matagal na rin naman nung iniwan tayo ni tatay, eh. Deserve niyong magkaroon ng bagong lalaki na magmamahal sa inyo. Mas bata siya sa akin, Paolo. Halos kaidaran mo. Sugar mommy daw niya ako. Ano? Sugar mommy? Ikaw, Nay? Iyon bang sinusustentuhan ko kapalit Oo, Nay. Oo, alam kong ibig sabihin nun. Bakit? Saan? Sino? Pinakilala lang naman sa akin ng isang kazumba ko. Uso naman daw, tsaka sayang. Nay, ano? Nalulungkot ako eh. Naiinggit ako dun sa iba, meron silang kasama. Kaya ayun, pumatol ako. Nag-aabot ako, kaya lang napasobra yung pagmamahal ko sa kanya, kaya binigay ko lahat.
Nay, anong ibig niyo sabihin dyan? Huwag niyo sabihin... Kung iniisip mo, binigay ko sa kanya lahat ng ipon natin. Hindi ka nagkakamali. Tama ka. Nay! Naawa kasi ako sa kanya, anak. Sabi niya, kailangan ng pang-ospital ng tatay niya kasi may cancer daw. Kaya nagbigay ako. Konti lang naman. Kailangan lang daw ng pang-dextrose. Tapos sumunod, yung nanay naman daw niya yung may cancer. Eh di nagbigay ulit ako. Tapos sumunod, yung kapatid naman niya yung may cancer. Ganun ba? Oo. Nasa lahi raw nila, kaya binigay ko lahat ng ipon natin para gumaling silang lahat. Nay, bakit naniwala ka sa ganun? Kasi sabi niya babayaran naman daw niya ako eh. Eh, sa tingin ninyo, babayaran niya talaga yun? Hindi. Kasi binlock niya na ako sa lahat ng social media niya, pati yung sa cellphone number niya. Hindi ko na rin alam kung saan siya nakatira talaga kasi hindi naman pala totoo yung binigay niyang address sa akin. Anak, huwag ka magalit sa akin ha, please. Paano hindi ako magagalit? Eh, pinaghirapan ko lahat ng inaabot ko sa inyo. Tapos malalaman ko, binigay niyo lang pala sa ibang tao? Ang lakas ng loob yung problemahin ng problema niya pero hindi niyo inisip yung naging paghihirap ko. Anak. Mamaya na tayo mag-usap, Nay. Baka magdilim pa yung paningin ko eh. Aalis muna ako. Uuwi na lang ako. Pagkaya ko na kayong harapin ulit. Papadudot, muntikan ko nang aminin noon kay nanay ang tungkol sa pagiging sugar baby ko. Para maintindihan niya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko para lamang kumita ng pera. Para lamang makapag-ipon kaming dalawa. Pero itinikom ko na lamang ang bibig ko. Masyado nang maraming nangyari at baka mas lalo pang sumama ang loob ni nanay kapag nalaman niya ang katotohanan. Nagpatuloy ako sa aking buhay at kinausap si Deli para humingi ng tulong para makahanap ng paraan na matunton ng sugar baby ng nanay ko. Para lamang mabawi ko naman kahit kalahati sana ng pera na ibinigay ni nanay sa kanya. Naging malabo na rin na mahanap namin dahil si nanay mismo ay ayaw nang makaharap pa ang lalaking yon. Ipagpasa Diyos na lang daw namin ang lahat para sa mga ganong tao na nanggagamit ng kapwa nila para sa pera. Bigla naman akong kinabahan dahil tulad ng lalaking yon ay namimera din ako ng iba. Pinabayaan ko na nga lang din, Papadudot. Siguro'y yun na rin ang karma ko dahil sa mga pinerahan kong matatanda. Pero hindi naman ibig sabihin ay hihinto na ako sa kalakaran. Ang pagiging sugar baby lang ang alam kong paraan para mabuhay kami ni nanay at makabawi ulit. Papadudot, nagpatuloy ako sa ganong buhay. Nagsimula ulit kaming mag-ipon. Ang mahalaga na lamang sa ngayon ay natuto na si nanay at nangako na siyang hindi na ulit magpapahulog sa isang sugar baby o baby boy. Maraming pong salamat sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Paulo. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.